Pinoy, tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Apeng. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo kung ano po ba ang dapat kong gawin. Meron po akong asawa na seaman at bago pa lamang po kami. Nasa 7 buwan pa lang po kaming kasal, DJ Lindsay. Nakasampa po siya ng barko nung bandang April. Nakatanggap naman po ako ng allotment niya around June 27, which is 15,000 of 15,000 pesos. Naiintindihan ko naman kasi wala pa kaming anak. Every time po na nag-aaway kami ay palagi na lang tungkol sa pera. Lahat sinusumbat niya sa akin. Yung pagtulong na hindi ko naman hinihingi, pero kusa niyang binibigay. Tama ba na isumbat yon sa akin? Tama bang isumbat mo yon sa asawa mo? At every time na nag-aaway po kami, palagi niyang bukang bibig na gumawa daw ako ng major na kasalanan. Which is, nanlalaki daw po ako. Kinasusuklaman niya raw po ako. Yun daw po yung isa sa mga magiging dahilan kung bakit maghihiwalay kami pagdating ng panahon. Pero Lindsay, hindi ako ganong klaseng babae. Minsan sinasabihan niya ako na wag ko raw gastusin yung perang pinapadala niya. Pwede ba yun? Wala naman akong trabaho dito. At una't umpisa pa lang, yun ang setup namin. Ayaw niya akong magtrabaho dahil siya daw ang kakayod para sa aming dalawa. Pero dahil sa sama ng loob ko sa kanya, binalik ko yung pera. Pinasok ko ulit sa bank account niya. Mayabang na ba ako kung ganun? Mataas na ba ang ere ko kung ganun? Kasi hindi ko naiintindihan.
Makalipas ang 2 araw, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, sorry daw sa lahat ng sinabi at ginawa niya. Lahat ba ng pagmumura, pang-aapak ng pagkatao ko, dapat lunukin ko dahil lang sa nag-sorry siya sa akin? Nandun ako sa punto na sana hindi na lang pala muna ako nagpakasal. Kasi sobrang hirap ng kalagayan ko ngayon eh. Ni ayoko nga pong tumanggap ng kahit anong 5 galing sa kanya. DJ Lindsay, advice naman po dyan kung ano yung dapat kong gawin, oh. Nga pala, magkaaway ulit kami ngayon. Kasi minura niya na naman ako. Tapos kung ano-ano na naman yung sinabi niya sa akin na masasakit. Mabigat kasi sa loob ko yung tumanggap ng pera na galing sa kanya. Pero ang kapalit, mga salitang ni hindi ko malunok. Pinadala niya ako ng 5,000 4 days ago. Di ko pa ginagalaw yun, DJ Lindsay. Binalik ko sa kanya kasi sabi niya sa akin, di ba? Huwag kong gagalawin yung pera na pinapadala niya. Tapos ngayon, sabi niya bumili daw ako ng mga kailangan ko. Kung gusto ko raw, magpariband ako, mag-shopping ako. Hindi ko na po alam kung anong mararamdaman at sasabihin ko sa kanya. Ang hirap po kasi kapag money issues po ang problema. Sana po mapayuhan ninyo ako. Maraming salamat in advance. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Wait lang, Direk. Sorry po. Sorry na. Oo. Wait lang kasi tinatawagan ng pansin, no? Si Kuya Raymond Manlambos o Raymond Manlambos. Nakakaloka ka, kuya. Wala ka ng 500 pesos. Wow! Kasi hindi mo ako tinawagan. 500 sana yun, no? Pero ako na lang tatawag sa'yo mamaya. Huwag ka mag-alala. I'm gonna call you. I'm gonna give you a ring. A ring! Hindi yung sing-sing. Tatawagan kita, tapos kapag sumagot ka, talagang bibigyan kita ng 200 pesos. Oo, pakonsuelo. Kasi hindi mo ako tinawagan. Nakakaloka. 500 na sana yon. Tapos mamaya, bibigyan ko kayo ng clue para naman manalo kayo ng, ano daw yun? Manalo kayo ng 1,000 pesos. 1,000? Social, 1,000 pesos? Ganyan. 1,000 pesos para sa tunog pera naman. Mamaya magbibigay ako ng clue. Tapos, pwede na kayong tumawag sa akin. 02-8721-2429. Ang pinakasikat na FM, Energy FM. Ayun na nga, oras muna natin sa Bangka Palongan, 19 minutes after 9. Si Ken ay nakikinig po sa atin, si DJ Ken ng Energy FM before. Ay Joshua, nakikinig siya sa akin. Oo, nasan ka? Saan ka papunta? Pengeng ang pera. Yung mayaman mong friend, oo. Hello naman kay Apeng. Alam mo, Apeng, naniniwala ako na kapag mag-asawa, di ba, parang normal lang lagi na magkaroon kayo ng pag-aaway, di ba? Nag-aaway naman talaga yung mga mga mag-aasawa na ganyan at hindi lang pera, pero kasi mabigat talaga kapag pera yung issue. Wow! Oo, pero hindi kasi mawawala talaga sa buhay ng mag-asawa, lalo na pag magkalayo kayo, di ba? Di ba? Parang LDR na rin kayo kasi seaman si kuya. Oo, so normal yan.
Oo. Yun nga lang, hindi, napapanahon lang talaga siguro na yung pera yung issue sa inyong dalawa. 'Di ba? Pero ang masasabi ko lang dyan, kapag mag-asawa kayo, wala naman kayong choice kundi ayusin palagi kung ano yung mga, 'di ba, problema ninyo, mga issues ninyo sa buhay. Kasi hindi na naman kayo mag-jowa. Oo. Hindi na kayo 16 years old, be. Pag meron kayong asawa, 'di ba, nangako na kayo sa harap ng altar, o di kaya naman pumirma na kayo sa harap ni Mayor. Kaya dapat, carry mo na yon. Pag may problema, kung kaya naman patawarin, kaya naman lunukin ang mga bagay. Hoy! Lunukin! Kung kaya mo naman talagang, alam mo yun, lunukin lahat talaga yung pride mo, kailangan ayusin mo yan. Kasi again, mag-asawa kayo. Gano'n naman talaga ang buhay. Hindi yan parang, sabi nga nila, di ba? Ang pag-aasawa, pagpapakasalan, hindi lang parang kanin na kapag napasok ka, luluwa mo na lang. Oo, dapat pag-isipan mo ng maraming beses kung lulunukin mo yung kanin na yan. Di ba? So yun talaga yun. Wala rin naman talaga tayong choice kundi ayusin ang mga bagay-bagay dahil una sa lahat, kung yan yung una ninyong problema, no, yung pera, marami pang darating na problema sa inyo. 7 months pa lang kayo, tapos naiisip mo na agad na sana hindi ka nagpakasal. Bakla ka ng taon. Oo. At saka bakit yung mga panlalalaki issues? Baka ano lang yan, sabi lang yan. Etching lang yan ng asawa mo kasi galit nga siya. Alalahanin mo, ang mga lalaki, well, yung mga babae din naman, di ba kapag galit tayo, kung ano-ano na lang lumalabas sa mga bibig natin. Minsan hindi naman natin talaga minimin, pero dahil sa, alam mo yon, magkalayo kasi kayo eh. Kaya ang dami niyang naiisip siguro, ang dami niyang nai-imagine. Ano kayang ginagawa nitong asawa ko? Hindi siya nagme-message sa akin. Ano kayang ginagawa niyang hindi kami magkasama? Ang hirap kayaan na mag-isa ka tapos malayo ka sa pamilya mo o sa Diyosaw mo. Mahirap yun. Talagang, lalo pa yan, bagong kasal kayo. 7 months pa lang kayong tumatagal, di ba? So, talagang yung pagiging intense ng feeling of being in love ay talagang 101% yan. Ganyan. So, ganun din. Kaya naman kapag nagselos o di kaya naman napaisip, di ba? O, tamang hinala, talagang ibang extreme din talaga, be. Ganun talaga yun. Pero yun lang din talaga masasabi ko, kapag nag-asawa ka na, wala naman kayong ibang choice kundi ayusin nyo yan. Kasi yan na yung, kailangan mo ng panindigan yan, yung naging desisyon mo na yan. Oo, hindi yan para kayong mag-jowa na kapag di mo bet, aalis ka. Oo, friendly reminder mula kay Lindsay, tiisin mo yan kasi asawa ka, hindi ka girlfriend. Diyosaw ka na. Oo, si Master Ray ay nakikinig sa atin. Oo, kaya magpaganda ka sa Pebbles. Hoy, lilipat na nga pala kami ng location. Pero hindi pa naman ngayon. Pwede pa rin kayong pumunta dyan sa Roses. Open pa rin kami dyan. Lilipat na kami by Master Ray, mga 10, diba? October 10. Mga ganyan. Basta, I'll keep you updated and posted. Charing. Oo. Ito na nga, magbasa tayo ng mga comments ng ating mga pangga para kayo naman talaga ang magbigay ng friendly advice. Sabi nga nila. Sabi ni paring TPC. Hala, napaka-toxic naman niyang ganyang relasyon. Habang wala pa kayong anak, magdesisyon ka na, te. Good morning sa mga taga Parada, Valenzuela City! Hello naman sa inyo. Uy, grabe naman. Anong desisyon yung kailangan mong gawin? The only decision that you have to make is to wrap things up with him. I mean, fix things pala with him, with your asawa. Yun lang yun. Lola Wish, anong masasabi mo, Lola Wish? Sabi naman ni Sarah, hi sis! Grabe naman si Papa Jowa mo, ang gulong kausap. Pero if I were you, sister, hiwalayan mo na yan. Oo, kasi mahirap ang relationship to last if lagi kayong nagkakagulo sa money, di ba? Gawin mo, magtrabaho ka na lang para may sarili kang pera, di ba? Tas mag-usap din kayong dalawa. Ganun lang yon. Tsaka si Rich pala kasama ni Ray, nakikinig sa atin. Watching from, Toronto, Canada. Toronto, Canada, nandyan ka lang sa Tomas Morato. Nakakaloka ka dyan, Master. Oo. Tapos si Andre naman ay nag-message din sa atin, good morning. Sabi naman ni Jeff, nako, pagpasensyahan mo na lang po ang pagmumura niya sa'yo, ate. Kasi asawa mo na si Mayor Tatay Digong Palamura. Hindi mo gagawing political tong lihim ng liham. Wala tayong balak tumakbong senador sa 2025. Ano kaya
DJ, tumakbong senador 2025. DJ Lindsay for Senate. Oo. Ang pinakaunang magiging batas na ifa-file ko po sa Senate ay mga babae ay dapat may libreng eyelashes at glutathione. Sa bawat barangay may supply ng glutathione para walang Pilipinang deprived of glutathione. Bakit? Baka may masabi ko hindi maganda. Ayoko. Hello po sa mga taga-kapisado ng broadcaster ng Pilipinas. Wengski, sa panahon ngayon, dapat tayong mga babae may sariling pinagkakakitaan. That is so true, Mario. Sabi pa dito, wala ka pa naman yatang anak, di ba? Kaya hanap-hanap ka naman ng paraan para kumita. Iba pa rin kasi kapag may sarili tayong pera, bukod sa padala ng jowa mo. Pag-usapan ninyong mabuti kasi asawa mo na yan. Lahat ng bagay pinag-uusapan. 7 months pa lang kayo, madami pa kayong problema na pagdadaanan. True. Di ba? Pag magkasama kayo, na-experience nyo na ba yon sa mga mag-aasawa pong nakikinig sa atin? Master Ray at saka kay Rich? Oo. Kay Madam. Yung tipong pag magkasama kayo, ang mga pinoproblema mo na lang, ang pinoproblema ninyo is yung hinubad ng asawa mo, hindi man lang sinot doon sa lalagyan ng ng maduduming damit. Yung damit, laging nakasampay kung saan-saan. Di ba? Anong kulay ng damit na isusuot niya? Anong yung ulam ninyo? Nagtatalo pa kayo. Pag magkasama kasi yung dalawang yung mag-asawa, ganyan yung mga pinag-aawayan di ba? Sa parking na lang ang pinag-aawayan namin madalas ni Romel. Pag nakakita siya ng halimbawa, puno yung parking sa baba, di akit kami. Pag nakakita siya agad ng spot na open, paparkingan niya agad. Tapos kapag umikot siya ulit, tapos nakakita ulit siya, yun na naman yung gusto niya, Sabi ko, gosh, will you make up your mind? Hoy! Arte mo doon. Hindi nga. Sabi ko, bakit hindi ka mapakali? Isang parking space lang, isa lang naman yung dala nating sasakyan. Oo. Masyado kang maligalig, ang daming choices. Isa lang, o pumili ka, saan? Ganyan. May mga ganyan yung effect yung mga lalaki, hindi makapamili ng maayos, di ba? Sabi naman ni Glo Mabag, sa akin hindi problema po ang pera, Idol Lindsay. Ang taray, dami mong pera. Nagsiselos lang siguro yung guy. Huwag gaanong mag-overthink. Hello, DJ Lindsay. Sana po mabasa mo po ito. From Beautiful Lingerie. Ang taray ng Beautiful Lingerie. Saan yan? Yahoo! Baka naman. Sabi ni Master Toy, watching from San Juan. Nandyan ka lang sa kabilang opisina, Master Toy. Ano to? Nakakaloka kayo. Diba? Hi, Ate Faye Lara. Nandyan sa US of A. Mabuhay kayo. So, to sum things up, when you're married na, diba? Dapat, kapag magpapakasal ka, dapat pag-isipan mo yan ng maraming beses. Diba? Konsultahin mo lahat. Ang kapitbahay niya, mga kamag-anak niya, ano bang klaseng tao ito, diba ganyan. Tapos ikaw, pag-aralan mo din, hindi yung porket pogi siya, papakasalan mo agad. Diba? Kailangan mo pag-aralan yung ugali niya, kung paano ba siya magsalita. Kapag galit siya, kailangan malaman mo yon. Kapag wala siyang pera, dapat malaman mo yon. Pag sobrang saya niya, pag marami siyang pera. O kaya kapag down na down siya. Lahat ng seasons of, seasons na meron yung asawa mo o yung boyfriend mo, dapat pag-aralan mo yan di ba? Kung nasa ang stage siya, tapos tingnan mo kung ano yung reaction niya sa mga bagay-bagay. Wow! Paano siya gumalaw, di ba? Kasi yan na yung pakakasalan mo, makakasama mo for the rest of your life, di ba? So there, pag-aralan mo lahat para hindi kayo maumay sa isa't isa. Di ba? At kahit naman maumay kayo, mag-asawa na kayo, wala na rin naman kayong magagawa. Dapat pag-aralan ninyo ang isa't isa and always choose to love each other and to like each other. Wow! Ganun yan. Pagpapasensyahan kung merong nasasabing hindi maganda ang asawa kasi tao lang siya. Diba, bugso ng damdamin. Minsan ang mga lalaki, patanga-tanga sa mga sinasabi. Oo. Pagpasensyahan na lang natin mga babae kasi tayo yung mas nakaka-understand. Diba? Ganun talaga, girl. So, girl power. Dami magagalit sa akin ngayong umaga na to. Hello po sa inyong lahat. 30 minutes makaraan po ang 9:00 ng umaga. Huwag ka na malungkot ate ha, pero ang ipe-play ko pa rin na kanta ngayon ay medyo malungkot pa rin.
Para namnamin mo lahat ng emotions na nararamdaman mo. Tapos, after this song, I hope you feel better and I hope maging mas maayos na ang relasyon mo with your hubby. Kasi mahirap din naman talaga na mag-isa sa ibang lugar, you know. Dapat magkasama kayo pero nag-iisa siya doon para magtrabaho. Ipagpasalamat mo na lang yun. Huwag na masyadong mataray ate ha. Love him. Be in love with him. When you get caught in the